Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 171 talaga bang may napakawalan Gie? Saglit na natigilan si Amber. Mayroon kang hindi nararapat na mga larawan namin ni Mr. Ortega. Piper, ikaw. Nakakaawa ka talaga. Pinandilatan niya si Piper ng hindi makapaniwalang tingin, na nagtataka na sino man ang gagawa ng ganoong katawa-tawang paratang. Bagamat hindi alam ng karamihan ang totoong katayuan ni Marshall sa Dawn Group, alam ito ni Amber. Napansin niya ang mataas na pagpapahalaga nina Drake at Timothy sa kanya. Itinuring pa nga ni Shirley na boyfriend niya si Marshall. Bukod dito, ang mga kontribusyon ni Marshall sa negosyo ng pamilyang Dawn ay kahanga-hanga. Nagkaroon siya ng malaking papel sa pagdadala ng mga kita mula sa mga proyekto ng Eastvale at Southvale na higit na lumampas sa kinita ng kumpanya sa nakalipas na 30 taon. Sa pagkakaalam ni Amber, may hawak si Marshall ng 20% share sa Dawn Group. Ang kanyang misteryosong background at katayuan sa loob ng kumpanya ay ganap na hindi niya maabot. Kahit na nagkikimkam siya ng damdamin para sa kanya, naunawaan ni Amber na wala siyang karapatan sa anumang karapatan. Pero ngayon, ipinapahiwatig ni Piper na may affair sa pagitan nila ni Marshall. Hindi ba iyon ang nagtulak kay Amber sa isang sulok kung saan hindi siya makatakas? Kumulo ang galit sa loob ni Amber. MS Dawn, puro kalokohan to. Hinihikayat ko kayong tingnan ito ng mabuti. Tumanggi akong maakusahan ng mali. Tumango si Shirley, isang mapaglarong spark na sumasayaw sa kanyang mga mata sa ilang sandali habang iniiwas niya ang kanyang tingin. Patuloy ni Piper, noong sumali ako sa Dawn Group, si Rosalie ay tinanggihan na ng HR. Hinihikayat ni Amber ang HR na kunin muli si Rosalie sa ilalim ng impluwensya ni Marshall, at inalok pa niya siya ng isang senior na posisyon na may sweldo na doble sa akin. Totoo ba ito, Marshall? Sinama ng tingin ni Marshall si Piper ngunit piniling huwag tumugon. Ha! Bulalas ni Piper, lumaki ang kanyang kumpiyansa. May kailangan akong ibahagi sa iyo, MS Dawn. I was previously acquainted with Marshall, and at one point, na-develop ang feelings niya para sa akin. Ano? Napakurap-kurap si Shirley, bakas sa kanyang ekspresyon ang pagkatuwa habang nakatingin kay Marshall, na tila may gustong sabihin ngunit nagpipigil. Nawala sa kanyang mga pantasya, sinabi ni Piper, para mapansin ko, gumawa si Marshall ng isang Hero Save the Damsel, na senaryo sa pamamagitan ng pagliligtas kay Rosalie mula sa isang kontrabida. Napagtanto ko na nagmamanipula siya ng mga bagay para mapanalunan ako sa buong panahon. Oh, nako! Ipinatong ni Amber ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, nanginginig ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala. May tao ba talagang walang hiya? Si Shirley, na sinusubukang pigilan ang tawa, ay tumingin kay Marshall at sinabing, Piper, please continue. I want to hear every detail. Si Marshall ay sinulyapan ng bigong sulyap kay Shirley, nakitang nakakapagod ang buong sitwasyon. Lalong naging animated si Piper. Nakita ko mismo ang mga laro ni Marshall at tumanggi akong ibigay sa kanya ang oras ng araw. Ngunit siya ay nagpumilit, sinusubukang ipagmalaki ang kanyang posisyon sa kumpanya. Sinabi pa niya kay Rosalie sa harap ko mismo na siya ay tatanggapin sa kumpanya. Sa totoo lang, ang marinig ko lang iyon ay gusto ko nang tumili. Security guard ka lang, ano ang nagbibigay sa iyo ng awtoridad para magarantyahan ang trabaho ng isang tao? Sa huli, napagtanto ko na ginamit niya ang mga koneksyon ni Amber para tulungan si Rosalie na makapasok sa kumpanya. Alam ko sa loob ko na lahat ng kilos ni Marshall ay para lang mapunta sa balat ko. Hindi ko pa rin siya pinansin. Ngunit hindi niya kinuha ang pahiwatig. Naging malinaw sa akin na infatuated siya sa akin. Nalaman pa niya kung saan ako nakatira sa Graceview Apartments at lumipat sa tapat ng hall. Noong araw na nakita ko siya sa elevator, halos matawa ako sa sarili ko. MS Dawn, pag-isipan mo ito. Isa siyang security guard na ang buwan ng sweldo ay hindi man lang sumasagot sa kalahati ng rente sa Graceview Apartments, ngunit gusto niyang manirahan sa isang magarbong lugar tulad naming mga high-powered na propesyonal. Ako ay lubos na nabigla. Para makita ako araw-araw, humiram siya ng pera at mga manloloko para lang kumita ng renta.
Sa puntong ito, napansin ni Piper na umiikot ang ekspresyon ni Amber sa pagkasuklam habang mariing umiiling. Inis nitong si Piper. Amber, naaawa talaga ako sa'yo. Ginagamit niya ang pera at koneksyon mo para lang mapabilib ako. Gayunpaman, tinatangkilik mo pa rin ito, tinutulungan siya sa panlilinlang kay MS Don tungkol sa lahat tungkol kay Rosalie. Naiintindihan ko, hindi ka nasisiyahan sa mga reklamo ko. Actually, by bringing you and Marshall to light, I'm doing you a favor by preventing you from getting deeper into this deception. Umiling si Amber na hindi makapaniwala. Piper, hindi ako naniwala kay Mr. Ortega noong sinabi niyang may sakit ka sa ulo. Ngayon parang kailangan mo talagang magpakonsulta sa doktor. Sa iyong mga kasanayan, dapat mong isaalang-alang ang pagiging isang manunulat o isang screenwriter. Nanunuya si Piper, naputol si Amber bago niya natapos ang kanyang iniisip. Nakakatawa talaga. Ang mga babaeng natupok ng emosyon ang pinakatanga sa lahat. Amber, kailangan mong gumising, lahat ng ginawa sa iyo ni Marshall ay gawa-gawa lang. Maaaring hindi mo ito napapansin, pero habang kasama mo siya, niloloko niya rin si MS Silva. Kilala mo naman si Vera, diba? Bagay talaga yang Vera na yan. Kahapon lang ng umaga sa trabaho, narinig ko na sinabi niya kay Marshall na padadalhan siya kaagad ng pera hanggat gusto niya. Habang hinahatid ni MS Silva si Marshall sa opisina, nakaupo ka lang sa lobby, naghihintay sa kanya. At pagkatapos ay kinaladkad mo siya papunta sa parking lot, kung saan nagsimulang maghubad si Marshall sa kotse. Hindi na napigilan ni Amber ang sarili, namumuo ang frustration niya. Piper, wala kang limitasyon. Nagdadrama ka sa mga bagay na malinaw na hindi mo maintindihan. Ha! Amber, nakikita kong naguguluhan ka na lang sa pagtalakay nito. Tumawa si Piper, sarap sa kanyang tagumpay. Pumasok si Marshall sa kotse, sinuot ang suit na binili mo sa kanya, at nang siya ay lumitaw, nandyan ka para tulungan siyang ayusin ang kanyang bawtay. Ang paraan ng pagngiti mo noon ay nagpapakita kung gaano kakomplikado ang iyong relasyon. Nakita ko ang suit na suot ni Marshall. Mukhang magarbo. Talagang lumabas ka. Anong uri ng hanggal na babae ang gagastos ng daan-daang libo sa isang mamahaling suit para sa isang lalaking hindi niya pinapahalagahan o mahal? Agad na namula ang mukha ni Shirley sa kahihiyan. Umiling si Amber sa inis. Sinundan mo talaga kami. Linawin ko, ang suit na iyon ay binili mismo ni MS Don. Nagulat si Piper. Ano ka ba? Hahaha. Binilhan siya ni MS Don ng suit. Amber, nandito si MS Don. Siguro dapat mong bigyang pansin ang iyong mga kasinungalingan. Sa sandaling iyon, pumasok si Veronica sa silid. MS Don, Ivy and Chad are here to see Mr. Ortega. Is this a good time? Tumango si Shirley bago pa makapagsalita si Marshall. Papasukin mo sila. Natigilan si Piper, napabulalas. Veronica, mali yata ang pagkarinig ko sayo. Yung Ivy na binanggit mo siya ang Oscar-winning actress from Curb, right? Huminto si Veronica at tumango. Oo. Napailing si Piper sa tuwa. I heard Ivy is going to be the spokesperson for the Dons. I can't believe actually going to meet her today. This is incredible. Hahaha. Si Veronica ay mukhang tuliro sa excitement ni Piper. Yun lang ba? Oo. Teka lang, kailangan kong magpa-autograph sa kanya at magpa-picture kasama siya. Hahaha. Hindi nagtagal, pumasok sina Ivy at Chad sa opisina ni Shirley. Magiliw na bati ni Ivy kay Shirley bago bumaling kay Marshall, magalang na sinabing, Mr. Ross, something with you. Kailangan kong pag-usapan. Tumangala si Marshall sa kanya, ngunit bago pa siya makasagot ay pumasok si Piper. Ikaw ba talaga, Ivy? MS Dickinson, it's genuinely you. I'm so thrilled to meet you. Hindi ko akalain na makikita ko ng personal ang Oscar winner mula sa Curb. Nako, ang swerte ko. Sinulyapan ni Ivy si Piper, hindi sigurado kung sino siya, ngunit nag-alok ng magalang na tango. MS Dickinson, pwede bang magpa-picture kasama ka at magpa-autograph? Sabik na inilabas ni Piper ang kanyang telepono, handa nang kumuha ng shot.
Bahagyang kumunat ang noo ni Ivy, at humakbang si Tina sa harapan niya. Paumanhin, ngunit mangyaring huwag matakpan si Ms. Dickinson habang nakikipag-usap siya kay Mr. Ortega. Natigilan si Piper. Ms. Dickinson, you want to talk to him. He's just a security guard. It's beneath your status to converse with someone like him. Bumaling siya kay Marshall, galit na galit. Marshall, si Ms. Dickinson ay isang Oscar winner. Hindi mo ba kayang tumayo man lang kapag nakita mo siya? Tumaas ang isang kilay ni Marshall ngunit hindi siya kinilala. Napansin ang tahasang kawalan ng respeto ni Piper kay Marshall, humakbang si Tina, malamig na sinabi, sino ka sa tingin mo? Nandito si Ms. Dickinson para makipag-usap kay Mr. Ortega mangyaring tumahimik at tumabi. Nagpatuloy si Ivy, Mr. Ortega, natapos na ni Mr. Rose ang pag-film ng advertisement para sa role na tagapagsalita. Bilang pasasalamat sa pagkakataong gumawa ng mga pagbabago, gusto kong manatili sa Harmonfield ng ilang araw upang i-promote ang Don's, Southvale District Development Group. Walang pakialam na sagot ni Marshall, anong ibig mong sabihin dyan? Ivy elaborated, Mr. Ortega, I'm planning to host an outdoor concert in front of the Southvale Infinity Towers lobby, if that's acceptable to you. Kung sumasang-ayon ka, handa akong i-promote ang Don Group nang walang anumang bayad. Si Piper ay lubos na nalilito. Narito si Ivy, ang nangungunang bituin ng Kurg, na nagpapakita ng gayong kabab ang loob sa harap ni Marshall. Ano ba ang nangyayari? Hindi kaya niloko ni Marshall si Ms. Dickinson. Ms. Dickinson, sigurado ka bang hindi mo siya pinagkakaguluhan sa iba? Bago pa makasagot si Marshall, hamarang ulit si Piper. Siya ay isang mababang ranggo na security guard sa ating Don Group, bakit mo siya tatanungin tungkol sa isang bagay na napakahalaga? Nandito si Ms. Don, kaya tayo. Napagtanto ni Ivy, na lalong naiinis sa mga pagkagambala ni Piper, na ang patuloy na pag-udyok kay Marshall ay maaaring malagay sa panganib ang kanyang sariling kinabukasan. Miss, pwede mo ba akong payagan na makausap ng pribado si Mr. Ortega? Malito ko man ang pagkakakilanlan niya o hindi ay wala sa iyo. Kabanata 172 maaari mo na akong ituloy. Natigilan si Piper sa biglaang pangyayari. Ms. Dickinson, you must be mistaken. He's just a pathetic loser trying to trick the talented and genuine women like us. Mulalas niya na tumataas ang boses sa galit. Wala kang ideya, di ba? Hinaharas niya ako, at isusumbong ko siya kay Ms. Don. Natigilan si Ivy, nagbago ang ekspresyon niya. Mr. Ortega, anong nangyayari dito? Bumantong hininga si Marshall na hindi niya namalayang pinipigilan niya. Mukhang nawala ng pasyente ang Harmonfield Psychiatric Hospital kamakailan. Excuse me. Napakurap-kurap si Ivy sa pagtataka, na nalilitong sulyap kay Piper, na kusang umatras, namumula ang mukha. Sandaling tumahimik sina Shirley at Amber, pilit na intindihin ang kahulugan sa likod ng kakaibang komento ni Marshall. Si Chad, na parehong naguguluhan, ay nagtanong, Mr. Ortega, nahanap na ba nila ang pasyente? Hindi pa, pero we have a rough idea of where they might be, sagot ni Marshall, maintaining a blank expression. Isang kislap ng saya ang sumasayaw sa mga mata ni Ivy. Nasaan kaya iyon? Pinindot ni Chad, naiintriga. Nagyelo ang tingin ni Marshall habang nakalock ito kay Piper. Dito, sa mismong opisina. Sa loob ng opisina, nalipat ang atensyon ng lahat kay Piper, sinundan ng tingin ni Marshall. Napagtanto kung ano ang ipinahihiwatig ni Marshall, namumula sa galit ang mukha ni Piper. How dare you insult me like that, you security guard? Marshall ignored her outburst and continued, Ivy, feel free to share your thoughts with Ms. Don directly. Wala akong tutol basta pumayag siya. Ha! Pang-uuyam ni Piper, para kang CEO or something. You're a riot. Si Ms. Don ay tiyak na hindi na kailangang kumonsulta sa isang security guard na kasing kalibre mo para sa anumang mga desisyon. Kitang-kita ang pagkalito ni Ivy nang lumingon siya kay Marshall. Mabilis na sumingit si Shirley, Ms. Dickinson, since Mr. Ortega has no objections,
I couldn't be more pleased. As for compensation, the Dawn Group will offer the highest rate for your appearance. Ivy shot a quick look at Marshall, then hastily added, Ms. Dawn, I've mentioned before that I won't accept any fees for any future requests from the Dawn Group. Huminto si Shirley, sinuri ang katahimikan ni Marshall, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, talagang pinahahalagahan namin ang iyong kabutihang loob, Ms. Dickinson. Veronica, please escort Ms. Dickinson to our advertising department. Kailangan nilang simulan agad ang pag-draft ng plano para sa concert. Lumingon si Ivy kay Marshall, bahagyang yumuko. Mr. Ortega, salamat sa pagkakataong ito. Sinalubong siya ni Marshall ng tingin. Sige, tatawagan ko si Leonardo. Siguraduhing handa na ang lahat para sa concert. I will, Mr. Ortega. Sabi ni Ivy, sabay yuko ng malalim bago sumunod kay Veronica palabas ng opisina ni Shirley. Ms. Dickinson. Sinubukan ni Piper na sumugod kay Ivy para kumuha ng litrato at magpa-autograph. Gayunpaman, hamarang si Tina sa kanyang dinadaanan, matalas ang kanyang boses. Pakiusap huwag mong istorbohin si Ms. Dickinson. Pinandilatan ni Piper ang umaatres na figure ni Ivy, ayaw umatras. Ms. Nelson, Ms. Dickinson, pinaglalaroan ka ni Marshall. Umiling si Tina, nanunuya, ang tanga mo. Hindi mo naiintindihan ang status ni Mr. Ortega. Tumabi ka. Frustrated, pinanood ni Piper si Ivy na lumabas, umiling-iling sa hindi makapaniwala. Marshall, scam artist ka, ano ba talaga ang sinabi mo kay Ms. Dickinson? Humakbang si Amber, naka-cross arms. Piper, pigilan mo ang ligaw mong imahinasyon. Hindi lang security guard ng Dawn Group si Mr. Ortega. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Piper. And what is he, then? There's no way he's the CEO of the company. That's absurd. Tumawa ng mahina si Amber. Si Mr. Ortega ay talagang CEO ng Eastvale Development Group. At yung Graceview Apartments na binanggit mo. Personal gift yun ni Ms. Dawn sa kanya, kaya hindi niya inuupahan. Nakita mo mismo na si Ivy ay sabik na kumatawan sa Dawn Group at kusang loob na itinataguyod ang aming Southvale Project concert dahil sa impluwensya ni Mr. Ortega. Lahat ng mga akusasyon mo ay walang iba kundi gawa-gawa at pantasya. Do you genuinely believe Mr. Ortega would stage some grand rescue just to win you over? Nauupahan niya ang Graceview Apartments para makalapit sa iyo. Nakakatawa. Nga pala, ang suit na nakita mong suot ni Mr. Ortega ay isang thoughtful na regalo ni Ms. Dawn. Hindi ko maisip kung paano mo masasabing buong kumpiyansa na siya ay isang security guard. Natigilan si Piper, nanlalaki ang mga mata habang nakatingin kay Shirley para sa kumpirmasyon. Ms. Dawn, totoo ba ito? Hindi ako nagsisinungaling. I really have some embarrassing photos of Marshall and Amber. Napabuntong hininga si Shirley. Piper, lahat ng sinabi ni Amber ay tumpak. Sa totoo lang, dinala kita dito para ipaalam sa iyo na kung gusto mong magtrabaho para sa mga Dons, kailangan mong mag-concentrate sa iyong mga responsibilidad. Nakilala ko na ikaw ay isang kamakailang nagtapos at nais mong bigyan ka ng isa pang pagkakataon upang gumanap ng mahusay, sa halip na masangkot sa walang kabuluhang mga kalokohan. Tama si Amber. Regalo sa akin ang suit na suot ni Marshall. Ang Graceview Apartments ay regalo din sa akin. And regarding Rosalie's situation, I had Amber manage that. Si Marshall ay ang CEO ng Eastvale Development Group at isang makabuluhang shareholder ng Dons. Kahit na hindi ko alam ang mga detalye ng sitwasyon ni Rosalie, hawak pa rin niya ang kapangyarihan na kumuha ng sinuman sa loob ng kumpanya nang walang anumang isyu. Baka isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Tapusin na natin ito. Si Rosalie ay isang kasamahan na sumali sa kumpanya sa parehong oras tulad ng sa iyo, at pareho kayong nag-aral sa parehong paaralan. Dapat mong pahalagahan ang koneksyon na iyon. Hindi araw-araw na nakakakilala ka ng isang tao na talagang nakakatugon sa iyo. Ngayon, bakit hindi ka bumalik sa iyong mga tungkulin? Laging kikilalanin ng mga Dons ang talento. Natigilan si Piper, saglit na natigilan.
Kitang-kita ang di paniniwala niya habang nakatitig kay Marshall, kumukulo ang frustration niya. How could this? How could I not know this? Si Marshall ang CEO ng Eastvale Development Group. Umiling si Amber, bakas sa mga mata niya ang awa. Wala kang mga kinakailangang koneksyon. Hindi ipaalam sa iyo ng departamento ng sekretarya ang tungkol sa mga bagay na iyon. Pero Ms. Don, isa kang icon sa Harmon Field. Bakit mo siya bibigyan ng bahay at personal mong pipiliin ang mga suit niya? Kulang na lang. Bakit ako naiwan sa dilim? Isang mapanuksong tawa ang pinakawalan ni Amber. Sino ka sa tingin mo? Kailangan ba ni Ms. Don ang iyong pag-aproba para sa kanyang mga pagpipilian? Sige, alis na ako. Sabi ni Marshall habang tumatayo, nilalampasan si Shirley at bumubulong. Nakakapagod ka, ikaw ba ang nag-orkestra ng event ngayon? Pinigil ni Shirley ang tawa sa likod ng kanyang kamay at pinanood si Piper na papalabas ng opisina. Hindi ba't mas maganda ito? Neresolbo na ang isyo, kaya wala nang dapat mangyari pang hindi pagkakaunawaan. Hindi ka na naman mapagkakamalang panloloko. Nako, at pagkatapos ng trabaho, dapat kayong dalawa ni Amber ang pumunta. Gusto kong umuwi ng maaga ng 2 oras. Tumaas ang isang kilay ni Marshall, nagulat. Gusto mo pang mag-practice? Kung sobrang gulo, sa labas na lang tayo kumagad. Mariing umiling si Shirley. Hindi ako uuwi para mag-ensayo. I've got my skills down. May nakita akong video na nagsasabing mas masarap ang sariwang manok at isda kapag pinatay at inihanda kaagad. So, balak kong bumili ng buhay na manok at isda para ihanda ang sarili ko. Napansin ni Marshall ang seryosong pag-uugali ni Shirley, ayaw niyang pawiin ang sigla niya. Kailangan mo ba ng tulong? No, I've got this, confident na sagot ni Shirley. Almost a month na akong nagpa-practice. Maaaring hindi 5-star quality, pero malapit na. Hintayin mo na lang ang iyong sesyon sa pagtikim ngayong gabi. Ngayon ay dapat na kayong lahat bumalik. Kailangan kong tapusin ang aking trabaho mula ngayon. Dahil doon, ibinaba ni Shirley ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang kanyang mga gawain. Nang nasa labas na ng opisina ni Shirley, nakarating lang si Marshall sa entrance sa kanyang sarili nang may lumabas na figure mula sa kanto. Marshall, sinamon siya ng tingin ni Piper. Bakit mo itinago sa akin ang katotohanan tungkol sa pagiging CEO? Si Marshall ay walang interes na makipag-ugnayan sa kanya at tumabi sa pagpasok sa kanyang opisina. Marshall, teka. Sinundan siya ni Piper. Sige, hindi ko nasasabihin ang mga bagay na itinatago mo. Napatawad na kita, okay. What I mean is, you can pursue me now. Sinulyapan ni Marshall si Piper, na sinusubukang umarte, at umiling. Wala kang pag-asa. Tumayo si Piper sa harap ng pinto ng kanyang opisina. Marshall, if you truly have feelings for me, don't keep it bottled up. Don't worry. I won't reject you again. Mabilis na dinial ni Marshall ang number ni Amber. Ms. Jeneng, punta ka dito. May humahadlang sa aking trabaho. Pwede mo ba siyang tanggalin? Sinagot ni Amber ang tawag at mabilis na dinala ang 2 security guard sa opisina ng CEO. Nang makita nila si Piper na nakakapit kay Marshall, pumagitan si Amber. Ms. Dawson, what's happening here? Bumalik ka agad sa post mo. Kapag tumanggi ka, may security escort ako sa iyo palabas. Pinukol ni Piper ng galit na galit si Amber at, nang mapansin ang paparating na mga gwardya, nagmamadaling umatras. Sa ilalim ng kanyang hininga, bumulong siya, Marshall, hindi ka makakalayo sa akin. Alam kong gusto mo ako. Sisiguraduhin kong magkakatuluyan tayo. Pagkatapos ng trabaho, hinatid ni Amber si Marshall sa Vista Lake Villa. Habang humihinto sila at pumarada, naririnig nila ang kaguluhan na nagmumula sa bakuran. Hinihingal at sumisigaw si Shirley, tumigil ka nga dyan. Tingin mo makakatakas ka. Clock, clock, clock. Napuno ng hangin ang distressed sound ng manok. Nagulat si Amber. Anong ginagawa ni Ms. Don? Sinusubukan ba niyang pumatay ng manok? Kumunot ang noo ni Marshall.
Oo, nabanggit niya kanina na bibili siya ng mga buhay na manok at isda para maghanda ng mga sariwang pagkain. Tiningnan niya ang oras, bamulong siya, 2 oras na ang nakalipas, at hindi pa rin niya sila pinapatay. Dahan-daang binuksan ni Amber ang pinto sa villa, at ang eksena sa loob ay natigilan siya. Naroon si Shirley, may hawak na makintab na kutsilyo sa kusina, gulo-gulo ang buhok at tumalsik ang mga damit sa balahibo at putik, hinahabol ang isang malaking tandang. Tumigil ka sa pagtakbo. Sigaw niya, hinahabol ang ibon sa paligid ng bakuran. Marahil ay pagod na pagod sa paghabol, yumuko siya, humihingal, at matiim na tinitigan ang tandang na mahigit 10 talampakan ang layo. Nabahira ng dugo ang leeg ng tandang, at nagkagulo ang mga balahibo nito. Ang tandang ay nanlilisik pabalik kay Shirley, ang mga mata nito ay kumikinang sa hamon. Maliwanag, matagal nang nakikipaglaban si Shirley sa ibong ito. Bigla siyang kumilos, sumigaw, at muling sinugod ang tandang, nakataas ang kutsilyo. Kabanata 173 Pagpatay ng manok. Natigilan si Amber sa gulat sa magulong eksenang naglalaro sa bakuran. Nakakabahala ang pagtatangka ni Shirley na manghuli ng manok. Si Marshall, na parehong nagulat, ay pinanood habang binago ni Shirley ang buong patio ng villa sa isang larangan ng digmaan sa kanyang galit na pagtugis sa ibon. Tinitigan niya si Shirley, na nakatayo na may hawak na kutsilyo sa kusina at halatang hingal na hingal. Ito ay malinaw na siya ay namuhunan ng masyadong maraming oras sa pagsisikap na ito. Hindi ba't isang buwan na niyang hinahasa ang kanyang kakayahan? At gayon paman, ito ang kinalabasan. Sa takbo ng mga bagay-bagay, mukhang malabong makapaghanda siya ng pagkain anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, sumugod si Marshall, nahuli ang kumakalat na tandang nang sinubukan nitong magpahinga para dito. Amber sighed in relief, exclaiming, "We finally got it. Ms. Dawn, you really need to take a moment to rest." Casual na iniabot ni Marshall ang tandang kay Amber, na nakatingin pa rin kay Shirley, na halata ang pagod. Biglang sumigaw si Shirley at inis ang kanyang kutsilyo sa frustration. Napabuntong hininga si Amber, huli na niyang napagtanto na dapat ay umiwas na siya. Sa sandaling iyon, ang tandang ay biglang tumili habang ang ulo nito ay naputol, na nagpapadala dito sa hangin. Nakatayo doon si Amber, nakatulala, nakikipagbuno sa mga nangyari. Sinaman siya ni Shirley ng galit na tingin. Sabi ko tumigil ka na sa pagtakbo. Matapos ang isang matalo, sa wakas ay naunawaan ni Amber na ang mabangis na pagtitig ni Shirley ay nakatutok sa isang bagay sa kanyang sariling mga kamay. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang nakahawak siya sa isang manok na walang ulo, nanginginig ang katawan nito at umaagos ang mainit na dugo. Sigaw niya, ibinagsak ang walang buhay na ibon sa lupa. Nang makabawi siya sa kanyang katinuan, ang putol na ulo ng manok ay bumagsak ng maayos sa kanyang pagkakahawak. Nang hindi man lang tumitingin sa hawak niya ay hinigpitan ni Amber ang pagkakahawak niya at sinaman ng tingin si Marshall. Inabot mo sa akin ang manok at hindi mo ako pinapansin. Itinuro ni Marshall ang kamay niya. Kapag pinisil mo pa, dudurugin mo. Bumaba ang tingin ni Amber at sa wakas ay napagtanto niyang may hawak siyang ulo ng manok na basang dugo. Sigaw niya, buong lakas niyang itinaboy ang ulo bago tumakbo sa paligid ng bakuran sa takot. Dahil sa pagod sa pagsubok, lumubog si Shirley sa hagdan ng patio, humihingal. Sinulyapan niya ang walang ulong manok na nakahandusay sa lupa at pagkatapos ay kay Amber, na galit na tumatakbo ng paikot-ikot, at tumawa. Amber, baka gusto mong pagsikapan ang katapangan mo. Sa wakas ay tumigil si Amber, namula ang kanyang pisngi. Well, nahuli ako ng ganap na wala sa bantay. Wala akong ideya na ang pagpatay ng manok ay magiging ganito kahirap, pag-amin ni Shirley, tumango. Kung alam ko, bumili na lang ako ng malinis na at ready to go na. Pagkatapos ng maikling paghinto, inayos niya ang sarili. Maghintay kayong dalawa sa sala. Pupunta ako sa kusina, kukunin ang mga balahibo, at pagkatapos ay ihanda ang isda. Sa wakas ay makakapagluto na tayo. Natahimik si Amber sa puntong ito. Nang marinig ang mga salita ni Shirley, nag-aalinlangan siyang nagtanong,
Ms. Don, buhay pa po ba ang isda? Inipit ni Shirley ang ilang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Oo. Maupo muna kayong dalawa sa sala at magtimpla ng tsaa habang papasok ako sa trabaho. Hindi na magtatagal. Aalagaan ko muna ang isda at iluluto ko kaagad. O okay, Ms. Don. Tumango si Amber at lumipat sa sala ng villa kasama si Marshall. Sa loob, ang sala ay kasing gulo ng bakuran. Mula sa kalat na nakakalat sa sahig, maliwanag na hinabol ni Shirley ang manok mula sa kusina sa sala at palabas sa bakuran. Mabilis na naglinis si Amber sa banyo at nagsimulang ayusin ang gulo sa sala. Nang malapit na siyang maupo sa sofa para sa isang saglit na pahinga, isang biglaang hiyawan ang umalangaw-ngaw mula sa kusina, na halos magdulot ng paglukso ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Sina Marshall at Amber ay nagpalitan ng nakakatakot na tingin at lumingon sa kusina. Sa frosted glass ng pinto ng kusina, nakita nila si Shirley na nagtatalon-talon. Tumaas ang isang kilay ni Marshall, isang ngisi ang gumapang sa kanyang mukha. Ang kaguluhan sa pagluluto na ito ay talagang isang bagay na dapat pagmasdan. Amber hesitated before said, Mr. Ortega, relax ka muna dito. I'll check on Ms. Don and see if she needs a hand. Tumango si Marshall, naghihinala na sa pagtatapos ng gabi, maaaring tuluyang nasira ng dalawang babaeng ito ang kusina. Pumasok si Amber sa kusina, kung saan nakita niya si Shirley na nakaharap sa isang isda na nakahandusay sa sahig at nakahanda na ang kanyang kutsilyo. May dalawang talampakang carp na nakahandusay sa sahig ng kusina, nanlilisik ang mga mata nito kay Shirley. Mahigpit na hinawakan ni Shirley ang kutsilyo, nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa isda, paralisado sa takot. Ms. Don, anong nangyayari? Napatalon si Shirley sa boses ni Amber, na nakatayo sa pintuan, sumenyas na lumapit siya. Ms. Don, anong ginagawa mo? Tanong ni Amber na pinagmamasdan ng kaguluhan sa kusina. Mabilis na isinara ni Shirley ang pinto ng kusina at bamulong, Amber, sakto ang pagdating mo. Can you help me out? Kinagat lang ako nitong isda. Ano? Nag-alinlangan si Amber, tinitigan ang malalaking isda sa sahig. Siguro dapat kong tawagan si Mr. Ortega para hawakan ito. Hindi ako sigurado kung kaya ko. Agad na hinawakan ni Shirley ang braso ni Amber. Please don't tell Marshall I can't deal with this. You have to help me. Napabuntong hininga si Amber, nababagabag ang kanyang kalooban. Ms. Don, hindi pa ako nakapatay ng isda dati, at mukhang mabangis ang isang ito. Isang isda lang. Gaano ba ito kahirap? Napalitan ng takot ang ekspresyon ni Shirley patungo sa determinasyon. Amber, bilasan mo. Mahusay ang trabaho mo. Alam kong kaya mo to. Matapos ang mahabang sandali ng pag-aalinlangan, nag-alinlangan na humakbang si Amber at inabot ang kumikislap na isda. Gayunpaman, ito ay madulas na parang igat. Nang mahawakan niya ito, kumalas ang isda mula sa pagkakahawak niya, nakabuka ang bibig nito at nanlilisik na nakatingin sa kanya. Sigaw ni Amber, nababalot sa kanya ang gulat nang bumagsak siya sa sahig, halos tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ms. Don, kalimutan na lang natin ang isda. Nakakatakot naman. Mariin na umiling si Shirley. Paano natin malalampasan? Nangako tayong gagawa tayo ng isda at manok para sa hapunan. Ayos lang. Saluhin mo na lang at patayin. Ako na ang bahala sa lahat. Determinado, itinaas ni Shirley ang kanyang kamao bilang pampatibay loob. Amber, kaya mo to. Go for it. Sige. Huminga ng malalim si Amber, pinatibay ang sarili. Upang magtagumpay, dapat yakapin ng isa ang kaguluhan. Sigaw niya, nakakagulat na naging sanhi ng paghinto ng isda, na parabang napigilan niya ang galit na paggalaw nito. Dahil sa bagong determinasyon, kinuha ni Amber ang isda at inihagis sa lababo. Akala mo matatakasan mo ako? Not a chance. Dahil doon, kinuha niya ang kutsilyo mula sa cutting board at tiyak na ibinaba ito sa ulo ng isda. All done, Ms. Don. Handa na ang isda. Ang mga mata ni Shirley ay kumikinang sa tuwa. Alam kong magagawa mo ito. Fantastic.
Lumipat tayo sa susunod na hakbang. May nakita akong tutorial. Sinulyapan niya ang isda, na ngayon ay nahati sa dalawa, ang ulo nito ay hinihingal pa, pagkatapos ay binuksan ang kanyang telepono sa video ng paghahanda ng isda. Kailangan nating i-scoop ang mga hasang mula sa ulo. Tinitigan ni Amber ang humihinga pa ring ulo ng isda. Ms. Don, dahil humihingal pa ito, dapat ba nating laktawan ang hakbang na iyon? Kumunot ang noo ni Shirley sa video. Hindi namin maaaring laktawan ito. Kailangan naming alisin ang mga hasang, o ang sopas ng isda ay hindi lasa sariwa. Ikaw ang humawak ng isda, at ako ang magpupulot ng balahibo ng manok. Sa ganoong paraan, mas mabilis tayong makakatapos. Nag-alinlangan si Amber ngunit sa wakas ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at, nang hindi nakatingin si Shirley, binuksan niya ang takip ng hasang at sumundot sa paligid. Ms. Don, nagawa ko na. Nakuha ko ang hasang. Si Shirley, na nakatutok sa pagpupulot ng balahibo ng manok, ay hindi na tumangala. Magaling, linisin mo ngayon ang loob ng isda. Pinunasan ni Shirley ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang manggas, sinulyapan ni Shirley ang tumpok ng mga balahibo at kumunat ang noo. Hindi ko inasahan na ganito katigas ang balahibo ng manok. Naranasan ko na ito ng tuluyan at halos hindi natanggal. Sinuri ni Amber ang makapal na patong ng mga balahibo at iminungkahi, Ms. Don, hindi ba pwedeng gunting na lang natin para putulin sila? Talagang. Lumiwanag ang mukha ni Shirley. Amber, ang galing mo. Parang gupit lang, ang pagsnipong ng feathers will work perfectly. Mabilis siyang naghugas ng kamay at lumabas ng kusina. Si Marshall ay nakatambay sa sopa, abala sa isang nakakatawang video sa kanyang telepono. Nang makita niyang lumabas ng kusina si Shirley na may hawak na gunting, sinundan niya ito pabalik sa loob. Kailangan mo ba talaga ng gunting para magluto? Tanong ni Marshall na sumilip sa kusina. Mabilis na isinara ni Shirley ang sliding door sa likod niya. Ms. Don, handa na ang isda. Siniyasat ni Shirley ang isda sa plato, tumango bilang pagsang-ayon. Amber, you did a pretty good job. Oo naman, mukhang mas magaspang ito kaysa sa video, pero may karakter ito. Tumawa si Amber. Thanks for the compliment. Sa totoo lang, every time na ipinipilit ko ang sarili ko, it feels so rewarding. Nagsalo sa kusina ang dalawang babae. Pinag-aralan ni Amber ang isda na inihanda niya at pagkatapos ay tumingin muli sa video para sa katiyakan. Maaaring hindi ito perpekto, ngunit hanggat ito ay masarap, iyon ang mahalaga. Kumpiyansa na tumango si Shirley. Don't worry. I promise it'll taste amazing. Tumigil sandali si Amber. Ms. Don, ang huling isda na ginawa ko ay walang asin. Laging sinasabi ng nanay ko na pinakamahusay na magdagdag ng maraming asin kapag nagluluto ng isda upang mapahusay ang lasa. Seryosong tumango si Shirley. Sige, magdadagdag pa tayo ng asin sa pagkakataong ito. Bumili ako ng isang buong kahon ng asin ngayon. Kalahati ng isang bag ang dapat gawin, tama. Sinulyapan ni Amber ang isda na kumukulo sa kaldero. Paggunita sa huling pagkakataon na sinubukan ni Shirley ang isda, ito ay ganap na mura. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang maging mapagbigay. Sa pag-iisip na iyon, itinapon niya ang isang masaganang bahagi ng langis at asin sa palayok. All set, Ms. Don. Nasa kaldero na ang isda at mga panimpla. Pinunasan ni Shirley ang pawis sa noo. Fantastic! Ngayon tulungan mo ako sa mga balahibo ng manok. Naiinggit na pinagmamasdan ni Amber si Shirley na dalubhasang naggugupit ng mga balahibo sa buong manok. Ms. Don, napakametikuloso ng lahat ng ginagawa mo. Mukha talagang malinis ang manok pagkatapos mong mabunot. Pinag-aralan ni Shirley ang ngayon ay walang laman na manok at nag-alinlangan sandali. Amber, I'm not sure this chicken looks right. Parang hindi kasing linis ng pinakita nila sa video. Sandaling nag-isip si Amber. Malamang gumamit sila ng electric razor. Kumunot ang noo ni Shirley. Wala akong electric razor. Ano ang dapat nating gawin? Muling nagmuni-muni si Amber, lumiwanag ang mukha niya sa excitement. Ms. Don, you can use your eyebrow razor.
It should work just as well. Tumango si Shirley. Amber, you're a genius. Ituloy mo ang paggupit habang hawak ko ang kilay na labaha. Kabanata 174 na bakit ka magpapautang sa isang loan shark. Tumakbo palabas ng kusina si Shirley, halos hindi nakakadikit ang mga paa niya sa sahig habang tumatakbo siya sa pasilyo at umaakyat sa hagdan patungo sa kanyang silid. Hinawakan niya ang isang kilay na pang-ahit bago bumalik sa kusina. Pinagmasdan ni Marshall ang kanyang paglipad, ang kanyang anyo ay nakapagpapaalaala sa isang maliit na usok, na iniwan siyang pansamantalang natigilan. Ang pagkain na ito ay nagiging ganap na kaganapan. Sa kusina, hinawakan ni Shirley ang labaha habang tinulungan siya ni Amber sa pag-ahit ng mga balahibo mula sa isang malaking tandang, na ginawa itong isang walang bahid na ibon. Amber, huwag mong kalimutang tanggalin din lahat sa loob ng manok, paalala ni Shirley sa kanya. Sinulyapan ni Amber ang walang balahibo na ibon, ang kanyang ekspresyon ay medyo malungkot. Ms. Don, akala ko inimbitahan mo ako para sa hapunan. Mukhang hinikayat mo ako dito para lang tulungan kang magkatay ng isda at manok. Kung alam ko lang, hindi ako sasama. Tumawa si Shirley, bakas ng frustration ang boses niya. Amber, efficient talaga. Promise my day off ka bukas. Tara, tapusin na natin to. Hindi naman ganoon kahirap. Simpleng gawain lang. Itinutok niya ang isang kutsilyo sa mga kamay ni Amber. Kaya mo ang laman loob. Sabay-sabay nating harapin ito. Okay. Bumantong hininga si Amber, nag-aatubili na tinanggap ang kutsilyo at nagsimula. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, sa wakas ay nalaman niya ang laman ng manok, pinunasan ang kanyang noo bilang maluwag. Marami akong nakuhang kasanayan ngayon. Ms. Don, bakit hindi mo ito pinaghandaan bago ito bilhin? Tumango si Shirley, sumili ang ngiti. Sa susunod na mag-host ako, sisiguraduhin kong handa na ang lahat. Ngayon, ipasok na natin ang nilinis na manok sa kaldero para kumulo. Nagbuhos si Amber ng maraming langis sa kaldero, na sinundan ng huling mga labi ng asin mula sa bag, na nagpakawala ng mahabang buntong hininga ng kasiyahan. Habang pinagmamasdan nila ang manok at isda na bumubulusok sa kalan, sina Shirley at Amber ay nagpalitan ng alam ng ngiti. We did it. Amber, why don't you wash up while I set the table? Malapit nang maging handa ang hapunan. Pinagmasdan ni Amber ang gusot na kusina at nagsimulang magayos. Ms. Don, linisin muna natin ang lugar na ito bago tayo maghugas ng sarili. Inalis talaga sa akin ng luto ito. Next time, kain na lang tayo sa labas. Pumayag naman si Shirley. Tama ka, ngunit ang pagluluto ay maaaring maging kasiya siya din. Amber, lubos kong pinahahalagahan ang iyong tulong ngayon. Sa susunod na buwan, magluluto ako muli at imbitahan ang lahat. Kailangan mong sumama sa amin. Same time na umiling si Amber. Ms. Don, hindi na ako babalik. Hindi napigilan ni Shirley na matawa sa determinadong ekspresyon ni Amber. Sa wakas, handa na ang manok at isda. Inilapag ni Shirley ang mga pinggan sa hapagkainan at sinulyapan si Marshall. Salamat sa tulong ni Amber, nakapaghanda kami ng isang handaan. Itaas natin ang ating mga baso at mag-toast sa tagumpay ng ating proyekto sa Southvale. Marshall, itong ulo ng isda ay sa iyo na lang. Inilagay ni Shirley ang malaking ulo ng isda sa mangkok ni Marshall. At Amber, para sa iyo itong paa ng manok. Pinaghirapan mo ngayon. Pinagmasdan ni Marshall ang ulo ng isda, ang kanyang mukha ay lumiliit sa galit. Maingat siyang kumagat at agad na nagsisi, na likas na gustong iluwa ito. Ngunit nang mahuli niya ang umaasang ekspresyon ni Shirley, nag-alinlangan siya, napalunok, at pinilit na ngumiti. Sariwa ba ang isda na ito mula sa dagat? Ano, nakuha ba natin ang tunay na essence ng seafood? Sabik na tanong ni Shirley. Tumango si Marshall. Hindi ko masabi kung parang seafood ang lasa, pero medyo malakas ang lasa. Kumagat ng isda si Shirley, na iluwa lang ito kaagad. Masyadong maalat. Paano naging ganito? Ngumisi si Shirley, lumingon kay Amber. Nang mga sandaling iyon, kinakagat-kagat ni Amber ang kanyang paa ng manok. Paf! Agad niya itong iniluwa. Ms. Don,
masyado yata tayong naglalagay ng asin. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, ang kaninang excitement ay sumangga sa isang iglap, na parang mga ipinipong lobo. Nagkibit-balikat si Marshall, itinapon ang mga labi ng kanilang pagkain sa basurahan. Paano kung order na lang tayo ng takeout? Paumanhin tungkol dito, sabi ni Shirley, ang kanyang ngiti na humihingi ng tawad. Ang oras na ginugol sa manok ay talagang nagpabalik sa amin. Ako. Hindi ko na-practice ang bahaging ito. Makalipas ang 20 minuto, 3 kahon ng takeout ang dumating sa villa. Si Shirley at Amber, na sobrang nahihiyang mahiya, ay gutom na hinalukay ang kanilang pagkain. Pagkatapos kumain, nagpasya si Amber na manatili sa villa habang si Marshall ay nagmaneho pabalik sa Graceview Apartments. Habang papunta siya sa entrance ng complex, lampas 11 PM na. Bago pumasok, napansin ni Marshall ang isang grupo ng mga magaspang na lalaki na nakapalibot kay Rosalie, na humihila sa kanya. Ipinaroda niya ang sasakyan sa gilid, pinagmamasdan ang eksena mula sa malayo. Nakipagtalo si Rosalie sa mga lalaki. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito na tumatawa at hawakan siya ng hindi nararapat, lumabas si Marshall sa kotse. Itinulak ng mga lalaki si Rosalie sa isang pader, at mabilis na napaluha ang malakas na protesta nito. Habang papalapit si Marshall, maririnig niya ang mga pira-piraso ng mainit na talakayan sa pagitan ng isang grupo ng mga lalaking mukhang magaspang, na tila nakasentro sa mga hindi nababayarang utang. Sa pagpapalaki ng mga ito, mabilis siyang naghinala na sangkot sila sa loan sharking. Ano ang kamakailang nagdala kay Rosalie sa orbit ng mga hindi kanais-nais na mga karakter? Paano nasangkot ang isang dalagang tulad niya sa mga sugal na ito sa kasino? Mukhang nahihirapan si Rosalie, nanginginig ang katawan at nanginginig ang boses habang nagsusumamo. Di ba sabi mo may 10 araw ako para ibalik ang pera? This isn't fair. This is extortion. Nagtawanan ang mga lalaki sa sinabi niya. Ang pinuno, isang kalbong lalaki na may malupit na ngiti, ay inabot at hinayla ang kanyang buhok. You're trying to negotiate with US, darling. Ha ha ha. Kung hindi mo kayang ubusin ang pera ngayong gabi, sasama ka sa amin. Sa kamukha mo, makakabili ka ng magandang presyo sa ibang bansa. Ha ha ha. Bumaba ang takot sa mukha ni Rosalie habang idiniin ang sarili sa pader, na nagmamakaawa, pakiusap, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Nasa ospital ang nanay ko, at wala na akong malay. Kaya nga nanghiram ako sa iyo. Please. Maaari kitang bayaran ng kaunti pang interes. Nagtatrabaho ako sa Eastvale Development Group, at disente ang sweldo ko. Kaya kung bayaran ka, ilang araw na lang, at nangangako ako na gagawa ako ng paraan para maayos ito. Makinig ka, sweetheart. Iisa ang kwento ng lahat ng pumupunta sa amin. No point in pleading with US. May utang ka sa amin, at kailangan mong bayaran. Kung hindi mo kaya, gagawa kami ng ibang paraan para ma-settle ang score. You're worth a lot, you know. Ha ha ha. Nagsimulang hilahin ng mga lalaki si Rosalie patungo sa isang van na nakaparada sa malapit. Ngayon malapit na, mahinahong tumawag si Marshall, anong nangyayari dito, Rosalie? Natigilan ang mga lalaki, nagulat sa biglaang pagsulput niya. Tinuro ng isa si Marshall at nginisyon, hoy, bata, mind your own business. Or you'll regret it. Hindi pinansin ang pagbabanta, nilingan ni Marshall si Rosalie, na tila babagsak na. Anong nangyari? Hindi gusto ni Rosalie na makita siya sa ganoong kahinaan, ngunit wala ng paraan para itago ito ngayon. Nakayuko ang ulo, humagulgol siya. Marshall, ako. Nanghiram ako ng pera sa loan shark. Wala pa ang due date, humihingi na sila ng bayad. Bakit ka magpapautang? Tanong ni Marshall, madiin ang tingin nito habang sinusuri siya. Totoo bang nasa ospital ang mama mo? Oo. Sa sandaling ito, walang ibang pagpipilian si Rosalie kundi ang magsalita ng totoo. Ang aking ina ay nangangailangan ng maraming pera para sa pagpapagamot at pag-opera. Wala akong ibang mga pagpipilian, kaya lumingon ako sa kanila. Naalala niyang nakita niya si Rosalie ilang araw ang nakalipas sa complex,
na nag-aabot ng card sa isang batang lalaki na mukhang wala pang 16 o 17 taong gulang. Siguradong desperado na siya noon. Magkano ang utang mo? Tanong niya, seryoso ang tono niya. Nahiram ako ng 100,000 sa loob ng 10 araw, at dapat kong ibalik ang 200,000. Pero 3 araw na lang. Fixing his gaze on the man, Marshall declared, let her go. Ako na ang bahala sa utang niya. Binitawan siya ng mga lalaki, ngunit ang kalbo na lalaki ay sumili ng isang ngiping-ngiting. Oh, gusto mong magbayad? Kailangan mong mag-transfer ng 300,000 ngayon din. Humalaklak si Marshall. Sandali lang. Sinasabi niya na 200,000 ang utang niya sa iyo pagkatapos ng 10 araw, at ngayon ay humihingi ka ng 300,000. How does that make any sense? Si Rosalie ay mukhang gulat din. Guys, mali ito. Lumipas man ang deadline, 200,000 ang orihinal na kasunduan. Mapanuksong tawa ang pinakawalan ng kalbo. Ngayon 300,000 na. Kung binabayaran ka niya at nag-aalangan ka, 500,000 na. Lumapit ang mga lalaki kay Marshall. Kung ikaw ang bida at gusto mong bayaran ang utang niya, kailangan nating ayusin ang interes. 500,000 na ngayon. With a smirk, Marshall replied, his confidence unwavering, no problem. Just tell me how much you want, and I'll cover it. Dalhin mo sa akin ang IOU para mailipat ko ang pondo. Nagpalitan ng pagtataka ang mga lalaki sa katapangan ni Marshall. Anak, para lang alam mo, nagtatrabaho kami kay Mr. Riger. Huwag mo kaming guluhin. Kapag sinubukan mo ang anumang bagay, pagsisisihan ka namin. Ito ay 500,000, hindi bababa sa 1 dime. Nag-advance sila kay Marshall, malinaw ang kanilang intensyon. Pakiusap ni Rosalie, pakiusap, 100,000 lang ang hiniram ko, at 3 araw na lang. Paano na lang biglang naging 500,000? Hindi tama. Manahimik ka. Sumigaw ka, at magiging 1,000,000. Dahil willing siyang bayaran ka, 500,000. Walang kulang. Humakbang ang kalbo, malamig na humihingi, ilipat ang pera. Sa isang iglap, sinampal ni Marshall ang kalbo sa mukha. Walang pagkakataon. Ganito ka ba tinuturuan ni Mr. Riger na kumilos? 200,000 ang deal pagkatapos ng 10 araw. 3 araw na lang, at gusto mo ng 500,000. Wala kang makukuha kahit 1 sentimo sa akin. Nagulat ang mga lalaki sa pagsuwi ni Marshall, lalo na dahil sa kanilang relasyon sa Abyssal Dominion. Sa isang biglaang pagmamadali, tumakbo sila patungo sa van upang kumuha ng mga kutsilyo para sa pag-atake kay Marshall. Pakiramdam ni Rosalie ay nanghina ang kanyang mga tuhod sa takot. Hindi pa niya nasaksihan ang gayong karahasan. Ang nasa isip niya lang ay posibleng masaktan si Marshall dahil sa kanya. Sa isang sandali ng desperasyon, lumuhad siya sa harapan niya, pinaghahampas ang kanyang mga braso. Marshall, go lang. Hindi ko kayang isipin na masasaktan ka dahil sa akin. Delikado ang mga to. Napatingin si Marshall sa marupok na anyo ni Rosalie na nakatayo sa harapan niya at umiling. Hinailan niya ito sa likod niya habang naghahanda siyang lumaban. Walang ideya ang mga magnanakaw kung ano ang tumama sa kanila bago silang lahat ay natamba sa lupa. Kinaladkad si Rosalie, hinarap ni Marshall ang kalbong lalaki, mariing inilapat ang paa sa mukha ng tulisan. Tawagan mo si Riger at sabihing pumunta siya dito. I want to settle this face to face. How dare you? Hindi ka ba natatakot na dumating si Mr. Riger at paghiwalayin ka? Tumalsik ang laway ng kalbo. Tama na yang kalokohan mo. Tawagan mo siya. Or I swear dudurugin ko yang mukha mo. Dahil doon, mas pinilit ni Marshall, na nagdulot ng masakit na alulong mula sa kalbong lalaki. Alright. You've got guts. Tatawagan ko siya ngayon din. Kabanata 175 Aminin mo lang na may nararamdaman ka sa akin. Biglang iminulat ni Rosalie ang kanyang mga mata, pinagmasdan ang tanawin sa kanyang paligid. Napagtanto niya na muli, si Marshall ang sumagip sa kanya. Marshall! Sob! Niyakap siya nito mula sa likuran, malayang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang bigat ng kanyang mga pakikibaka at ang kalupitan ng katotohanan ay bumagsak kay Rosalie,
na naging sanhi ng kanyang pagkasira. Naisip niya na ang sitwasyong ito ay hawatak sa kanya sa isang walang katapusang spiral ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, nang madama ang kanyang buhay na walang katiyakan, nagpakita si Marshall na parang anghel na tagapag-alaga, na bumaba mula sa itaas. Salamat, Marshall. Sob. Nagulat, naramdaman ni Marshall ang marahas na panginginig na dumadaloy kay Rosalie. Siguradong kinikilabutan siya. Noong una, wala siyang planong gumawa ng higit pa sa pagbibigay ng babala sa mga masasamang iyon. Gayunpaman, ang pagkarinig sa mga sigaw ni Rosalie ay nag-apoy ng nagniningas na galit sa loob niya, na nagpasiklab sa kanyang pagnanais na gumanti. Pagkatapos niyang magtelepono ay tinitigan ng masama ng kalbo si Marshall. Mr. Riger and Mr. Cooper will not waste their time coming for something this trivial. The guys from the Abyssal Dominion Illegal Fight Arena are on their way. Kapag nagpakita sila, 500 grand won't do you any good. Maghintay na lang kung ano ang mangyayari. Ang babaeng iyon ay iiyak na ang kanyang puso ngayong gabi, ha ha ha. Riger, punta ka agad dito. Nasa Graceview Apartments ako. Diretso ang tawag ni Marshall kay Riger. Natigilan ang kalbong lalaki at ilan sa kanyang mga kawatan, ang mga tingin nila ay nakalok kay Marshall. Matapos ang ilang sandali ng nakatulala na katahimikan, humagalpak ng tawa ang kalbo. Anak, sa tingin mo ba pwede mo nalang tawagin ng ganyan ang pangalan ni Mr. Riger? Maghintay lang hanggang makarating dito ang Little Overlord mula sa Abyssal Dominion Illegal Fight Arena. Pagkatapos ay mauunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng mag-imbita ng gulo. Nang matapos siyang magsalita, huminto ang tatlong malalakas na itim na SUV sa harap mismo ni Marshall. Ang kalbong lalaki at ang kanyang mga kasamahan ay nagmamadaling tumayo, na humahanggos patungo sa mga sasakyan. Lumabas si Sean mula sa isa sa mga SUV. Itinuro ng kalbong lalaki si Marshall at Rosalie nang may pag-aakusa, Mr. Todd, itong dalawang ito ang may utang at may lakas ng loob na sabihing si Mr. Riger ang dapat na dumating mismo. Sa isang mabilis na sipa, natamba ni Sean ang kalbo sa lupa. You've broken Mr. Riger's rules, and you dare to say all this nonsense to me. Nanghihingi ka lang ng gulo. Habang sinasabi niya ito, ipinatong niya ang isang paa sa hita ng kalbo. Sa isang malakas na kaluskos, napasigaw ang kalbong lalaki sa sobrang sakit habang dinudurog ng paa ni Sean ang buto ng hita niya. Mr. Todd, bakit mo ako binabatukan? Ang kalbong lalaki whimpered, ganap na nataranta. Si Sean, na may kasamang 7 o 8 nakakatakot na lalaki, ay humakbang papunta kay Marshall. Sa takot, napapikit si Rosalie at kumapit ng mahigpit kay Marshall. Mr. Ortega, I'm really sorry. Hindi alam ng mga tauhan ko ang rules and offended UNMS Grant. How should we handle this? Magalang na tanong ni Sean na nakayuko. Bago pa siya makatapos, mabilis na pumasok ang isang convoy ng mga mamahaling sasakyan. Natigilan si Sean sa hindi makapaniwala, na pagtanto na ang insidente ay nakakuha ng atensyon ni Riger. Parehong natigilan ang kalbo at ang kanyang mga kawatan. Sila Riger at Sean ang dumating. Habang ang dalawang maimpluwensyang figure mula sa Abyssal Dominion ay lumabas sa kanilang mga sasakyan, nilapitan nila si Marshall ng may lubos na paggalang. Mr. Ortega, ngayon ko lang nalaman on my way here na itong kalbong tanggang ito ay lumabag sa rules natin. Alam ng lahat sa Harmonfield na habang nag-aalok ang Abyssal Dominion ng mataas na interes na mga pautang, hindi namin kailanman nilalabag ang mga kasunduan na ginawa ng magkabilang partido. Ang kalbong id*O na ito ay nagdiin kay MS Grant para sa pagbabayad ng maaga at napunta sa mga pagbabanta at pananakot. I'll make it that he is deal with right now. Nagulat ang kalbo, nang makitang ginagalang ni Riger at Sean si Marshall. Mabilis siyang nagmakaawa, Mr. Riger, hindi ko alam na kaibigan mo si Mr. Ortega. Malamig na tugon ni Riger, Sean, putulin mo ang mga kamay at paa ng sa *andrel na ito at itapon mo siya sa dagat. Bago makahingi ng awa ang kalbong lalaki, mabilis na tinakpan ng mga tauhan ni Sean ang kanilang mga ulo ng mga sako ng sako at inihagi sa likod ng sasakyan.
Nilingan ni Riger si Rosalie at sinabing, "You must be Ms. Grant. Your borrowing relationship with Abyssal Dominion is now null and void." Nanginginig si Rosalie, nauuto, Mr. Riger, gagawa ako ng paraan para mabayaran ka ng 200 grand sa loob ng 10 araw. Umiling si Riger, nakangiti. Ms. Grant, masyado kang mapagbigay. Kaibigan ka ni Mr. Ortega. Hinding-hindi ako mangangahas na kunin ang pera mo. Bukod dito, ang utang ko kay Mr. Ortega ay higit pa sa 100 grand. Ang utang na ito ay lubos na pinatawad. Sinulyapan ni Rosalie si Marshall, na nanatiling stoic. Kusang kumalas siya sa pagkakahawak, isang kurap ng takot na gumagapang sa kanyang mga mata. Patuloy ni Riger, "Mr. Ortega, maliban na lang kung may iba pa, hindi ko na kayo itatago ni Ms. Grant." Kinaweyan ni Marshall ang kanyang kamay, nag-udyok kay Riger at sa iba pa na magmadaling bumalik sa kanilang mga sasakyan. "Let's go. It's getting late. We should head home and rest," sabi ni Marshall. Napansin niyang nakatayo roon si Rosalie na gulat pa rin. Sa sandaling iyon, pinanood ni Rosalie si Riger at ang kanyang entourage na paalis, bumubulong, "Marshall, ikaw ba? Bahagi ka ba ng Abyssal Dominion?" Biglang napansin ni Marshall ang ekspresyon ng takot at hindi makapaniwala sa mga mata ni Rosalie habang nakatitig sa kanya. Marahan siyang tumawa. "Rosalie, don't jump to conclusions. I'm not affiliated with the Abyssal Dominion." Biglang napaatras si Rosalie. "Kung hindi mo sila kasama, kung gayon bakit si Mr. Riger, ang walang awa na underground kingpin ng Harmonfield, at si Mr. Cooper na kilala bilang Devil, ay tinatrato ka ng may ganoong paggalang?" Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Marshall. "Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Nabayaran na ang mga utang mo sa Abyssal Dominion. Hayaan mo na lang, parang hindi nangyari." Pero, bumalandra ang gulat sa mukha ni Rosalie. "But, Marshall, Mr. Riger is only acting this way because of you." Tumango si Marshall. "Tama. Ginagawa ito ni Riger para sa akin. Let's move on. Stop overthinking it. Treat this like a bad dream and get back to your life." Habang pinagmamasdan ni Rosalie ang mainit na ngiti sa mukha ni Marshall, tila iba siya sa mga malupit na indibidwal na nauugnay sa Abyssal Dominion. "2 beses na niya akong iniligtas, walang hinihinging kapalit. Dapat akong magtiwala sa kanya at magpasalamat. Paano ko maiisip ang pagdududa sa kanya?" Dahil dito, bumaha ang guilt kay Rosalie, at sinundan niya si Marshall patungo sa apartment complex. "Marshall, kapag naayos na ang lahat at nakalabas na ang nanay ko sa ospital, gagawa ako ng paraan para mabayaran ka." Umiling si Marshall. "Wala kang utang sa akin. Bakit kailangan mo pa akong bayaran? Let's just move on. There's no point in discuss it any further." Sandaling nag-alinlangan si Rosalie ngunit kalaunan ay tumango, sumunod sa kanyang likuran. Sa ilalim ng malalambot na dilaw na ilaw ng complex, ang tanawin ng matangkad na figure ni Marshall ay nagpasiklab ng init sa kanyang puso. "Napakasarap na magkaroon ng isang tulad niya na nagbabantay sa akin. Rosalie, hawakan mo dyan." Habang nakayuko si Rosalie at sinundan si Marshall sa elevator, biglang may lumitaw na figure, nakaturo sa kanya at sumisigaw. Nagulat si Rosalie na tumalon. "Piper, anong ginagawa mo? Tinakot mo ako." Sinulyapan ni Piper si Marshall bago bumalik kay Rosalie. "You've got some nerve. Alam mo bang si Marshall ang CEO ng Eastvale Development Group at itinago ito sa akin habang sinusubukang manalo sa kanya?" Napakurap si Rosalie na hindi makapaniwala. "Piper, anong pinagsasabi mo? Si Marshall ang CEO ng Eastvale Development Group. Wala akong ideya. Totoo ba iyon, Marshall?" Tumango si Marshall. "Oo." Itinuro ni Piper ang isang paratang na daliri kay Rosalie. "So gold digger ka, ha? Akala ko inosente ka, pero ang liko-liko mo talaga. Acting all sweet and innocent in front of me while trying to charm Marshall behind my back. I misjudged you." Nawalan ng masabi si Rosalie. "Piper, simula nang makilala ko si Marshall, nagpapasalamat na ako sa kanya. Ikaw ang nanggugulo.
Palagi kong nakikitang kuya si Marshall. Ang ligaw mong assumptions na interesado siya sa akin. Hindi mo ba sinabi kung gaano mo kayo si Marshall? Bakit ka nagagalit sa akin dahil nag-iisa ka sa kanya? Sinama ng tingin ni Piper si Rosalie, natigil sa pagtatalo at naglakad papunta kay Marshall. Natarante si Rosalie sa biglaang pagkapuot ni Piper. Walang saysay ang sinabi niya ngayong gabi. Bago pa niya may ayos ang kanyang iniisip, nabigla siya sa eksenang lumaganap sa kanyang harapan. Tumayo si Piper sa harap ni Marshall, nagliliwanag ang mukha nito sa tuwa. Marshall, sinabi ko sa iyo kaninang umaga na napatawad na kita. Mula ngayon, maaari mo na akong ituloy ng walang pag-aalinlangan. Nag-isip ako buong hapon. Siguro masyado akong reserved, o baka sobrang daming admirers sa paligid ko. Hindi ko namalayan kung gaano mo ako kagusto, na medyo nalulungkot ka. It's alright. We can start fresh. You can pursue me freely, and I'll really consider it this time. Halos mabulunan si Marshall sa kakatawa, umiling at hindi siya pinansin. Inilabas niya ang kanyang telepono at nag-play ng isang nakakatawang video sa buong volume. Naiwan si Rosalie na naguguluhan sa eksenang nasa harapan niya. Ano ang nangyayari kay Piper ngayon? Tila ang pagiging malapit lang kay Marshall ay nawala na siya ng katinoan, na nagiging malandi na komento ang kanyang matatalas na pangungusap. Ngayon, tuluyan na niyang binago ang kanyang tono at iniimbitahan si Marshall na ituloy siya. Sa paghakbang nila sa elevator, mas nakaramdam ng pagkalito si Rosalie. Isinuot ni Marshall ang kanyang headphone, malinaw na hindi interesado sa mga pagsulong ni Piper. Ibinaba niya ang kanyang tingin, masyadong nag-aalangan na magsalita. Si Piper, na lalong nagalit, ay nagsabi, Rosalie, may sinabi ka bang negatibo tungkol sa akin kay Marshall? Sinasabi ko sa'yo, ayoko nang tumira ka sa bahay ko. Ilipat mo na agad sa akin ang renta, at bukas ka na makakaalis. Masyado kang manipulative. Napabuntong hininga si Rosalie. Piper, wala akong sinabing masama tungkol sa'yo sa harap ni Marshall. Sa puntong ito, umiling siya, ayaw magpaliwanag pa. I'll transfer the rent to you agad. I'll be out by tomorrow morning. Ngumuso si Piper, hindi pinansin si Rosalie at tumalikod para mapalapit kay Marshall. Hinatak niya ang manggas ng kamisete ni Marshall, matamis na nagsalita, Marshall, pwede ba akong pumunta sa kwarto mo saglit? Gusto kong makipag heart-to-heart session sa iyo. Sa sandaling iyon, nakarating ang elevator sa ika-20 palapag. Nilampasan ni Marshall si Piper at dumiretso sa kanyang pintuan. Nagmamadaling sinundan siya ni Piper. Walang hinihintay na sasabihin niya, pumasok si Marshall sa kanyang silid at isinara ang pinto. Si Piper ay nakatayo sa labas, nauutal. Marshall, hanggang kailan mo ito itatago? Aminin mo na lang na may nararamdaman ka para sa akin.